na Diskaya na ngayon ay soon aarestuhin na sila ay ghost project yan ng 2022. At alam niyo ba kung sino ang pumirma sa 2022 GAA? Hindi ba si President Duterte? O ngayon, pwede niyo din bang sabihin si President Duterte ang pumirma sa budget na ito? Siya ang mastermind? Kagaya ng naratibong pinapalutang nyo na ang presidente ang pumirma sa GAA, siya ang mastermind? Go! Awatin muna kita, kuya. Awatin muna kita. Sandali lang. Ito yon. Huwag mong i-compare yung presidency ni PRRD kay Marcos doon sa implementation ng project. Huwag mong i-compare, malayo masyado. Una, ang pinag-uusapan ngayon, insertions and unprogrammed funds na ginamit sa flood control projects at karamihan doon ay naging ghost project. Okay, 2022 national budget si Digong ang pumirma. Pero yung pag-implement ng project na yan sa Davao Occidental is not an insertion, nor it is an unprogrammed funds. Hindi siya. It was part of the NEP. Kung hindi mo alam yung mga pinagsasabi ko, aralin mo. We have a responsibility to our viewers. Hindi yung magdadadaldal ka lang, i-compare mo yung dalawa at sasabihin mo, di dapat si Digong, mastermind siya dahil pumirma siya ng 2022 national budget. Magkaiba yung pagpirma nila ng national budget. Yung kay Digong, walang gaanong insertion, walang gaanong unprogrammed funds na ginamit sa flood control. Itong kay Marcos, 2023, 2024, 2025, kargado ng unprogrammed funds, kargado ng insertions na nire-release para i-implement yung flood control projects na karamihan ay nagiging ghost. Nakita mo yung pagkakaiba? Nakita mo yung pagkakaiba? And yung implementation, na-implement yung project ngayon ng mga Diskaya sa Davao Occidental, 96.5 million ang total niyan. January 2022, si Digong pa ang Pangulo. Pero binayaran yan, binayaran yan ng DPWH at saka ng DBM October 2022, full payment kahit na ito ay ghost project. Kasalanan ba ni Digong yan? Hindi na. Bakit? Si Marcos na ang Pangulo eh. Mula ng June 30, 12 o'clock, si Marcos na ang Pangulo. Siya na ang nag-release. Si Secretary Bunuan na ang Secretary ng DPWH. Si Pangandaman na ang Secretary ng DBM. Digong pa rin ang may kasalanan doon? Si Digong pa rin ang mastermind? Hindi ba? Kung may intensyon na masama si Digong sa administrasyon niya na magnakaw ng pera, bakit niya gagawin yun? Hindi na siya ang magre-release ng pera. Di ba? Sino na nag-release? DBM. Ni Marcos. Sino na pumirma ng release? Si Marcos. Sino na nag-approve ng release? Si Bonoan. Ayan yung patunay ko. Philippine Star. Sabi ng Philippine Star, October 2022, binayaran yan. 56.5 million pesos. Ngayon, wag masyadong daldal ng daldal, kuya. Kuya ka ba? Kasi parang may ano ka eh, may swagger. Lumilis kay. Bakit sila mga ganun? Anyway. Ngayon, tingnan mong mabuti. Kasi ang pinagdidibatihan dito, insertions. Ang issue, insertions. Hindi yung budget na sinabmit ng Pangulo at inapprove. Hindi yun. Yung in-insert tapos in-implement. Kaya pinagdududahan si Pangulong Marcos na siya ang mastermind nito dahil hindi naman yan marirelease kung hindi alam ng kanyang opisina. Pondo ng bayan yan eh. Klaro? Paano? Aral. Kasi, alam nyo, sa totoo lang, kahit napakabobo mo, maraming naniniwala pa rin sa'yo na nanonood sa'yo. Diba? Huwag mo silang turuan ng mali. Aral-aral muna, di ba? Taas ng level.
Huwag kang gumaya sa bayot ng Canada na daldal lang ng daldal. Di ba? Sa bagay, kayo kasi ang gusto nyo, controversial para marami kayong mapaniwala. Pero hindi yun eh. At the end of the day, yung mga tao, mag-iisip din. Di ba? O paano? Sayang ang bayot! Parang ano ito.